Ngayon, pag-usapan naman natin ang importansya ng emotional intelligence sa isang relasyon. Sa relasyong romantiko, ang emotional intelligence ay hindi optional. Ito ay kailangan. Dahil isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang babae sa relasyon ay ang emotional security. Ang maramdaman niyang naririnig siya, naiintindihan at safe na makapagbahagi ng nararamdaman niya. At ang katotohanan, kailangan din yun ng mga lalaki. Hindi lang talaga sila laging panatag na aminin yun. Sabihin man nilang hindi sila emosyonal kapag may nang insulto sa ego nila o tumapak sa teritoryo nila at nag-react sila agad, emosyon yun. Ang galit ay emosyon. Ang pride ay emosyon. Ang ego ay emosyon. Ang diferensya ay hindi naman dahil hindi sila nakakaramdam, kundi dahil marami ang hindi naturuan kung paano i-manage o pangasiwaan ang mga nararamdaman nila. Maraming kalalakihan ang talaga namang hindi alam kung bakit kailangan ng babae na makaramdam ng kaligtasang emosyonal. Dahil karaniwan sa kanila, pinalaki sila na sila yung kaligtasan, sila yung protector, sila yung matikas at malakas. Sila yung stable. So kapag may negatibong emosyon sa simpleng usapan, nakaka-overwhelm talaga. Nagiging kadramahan at kapag araw-araw na lang may drama, mapapagod ka, maiinis. Pero minsan kasi, ang drama para sa iba ay pagpapakatotoo lang naman sa iba. At dito pumapasok ang kahalagahan ng komunikasyon. Responsibilidad din ng mga babae na maipahayag ang kanilang nararamdaman ng malinaw. Hindi sa paraang naninisi, hindi parang nang-aaway, kundi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at honesty. Sa pagpapahayag ng nararamdaman mo o sa paraang nag-aanyaya ng pagkakaintindihan. Dahil ang emotional safety ay nagmumula dapat sa magkabilang panig. Kapag may conflict, may mga lalaking tumatakbo sa lohikal, facts, science, or proof. Tama naman, mahalaga naman talaga ang katotohanan, ang siyensya. Pero kung ang pagtatalo ay emosyonal at ang taong nasa harapan mo ay gusto lamang namang maipahayag ang nararamdaman niya, walang katuturan yung mga statistics mo. Magmumukha ka lang na walang pakialam, mapagwalang bahala, o minsan mapanglait o mayabang. Kasi parang sinasabi mo na walang alam yung kausap mo. At kung yung taong yun ay asawa mo, girlfriend mo, o mga taong mahal mo, hindi mo na ipapanalo ang argumento. Unti-unti mong winawasak yung connection na meron kayo. Isipin mo na kapag ang isang babae nagsabi na masakit ang ulo niya, masakit ang tiyan niya o masama ang pakiramdam, hindi naman niya hinihiling na pagalingin mo siya. Alam niya na hindi ka doktor. Alam niya din kung saan nakalagay yung mga gamot. Hindi mo siya kailangang i-diagnose. Ang gusto niya lang, i-comfort mo siya. Hindi man naaalis ng comfort ang sakit, naiibsan naman ito. Kapag ang isang bata nahulog o nadapa at tumakbo ito sa piling ng kanyang ina, hindi naman magically nawawala yung sakit. Pero ang yakap ng pagmamahal, nababago nito yung nararamdaman ng bata. Bakit? Kasi ang pagmamahal ay lumilikha ng kaligtasan. At ang kaligtasan nagpapakalma ng nervous system. Sabi ng siyensya, ang pisikal na pagpapahayag ng pagmamahal ay nagre-release ng bonding hormones tulad ng oxytocin. Napapababa nito ang stress hormones, nare-relax ang katawan at nababawasan ang sakit. So kapag ang isang tao bumuti ang pakiramdam pagkatapos ng isang yakap, hindi ibig sabihin nun imaginary lang yung sakit
o arte-arte lang. Ibig sabihin lamang nun, ang katawan mula sa stress mode nalipat sa safety mode. Pero lagi din nating natandaan na dahil magkakaiba ang tao, magkakaiba din ang paraan ng pag-comfort para sa isa't isa. Minsan, pera lang talo-talo na. Pero kung madami na siyang pera o kaya wala kang pera, diyan papasok kung gaano kakagaling mag-observe sa mga emotion niya. Lalo na kung magkasama na kayo sa iisang bubong ng matagal. Tapos, hindi mo pa din alam kung anong nagbibigay ng comfort sa kanya. Baka kailangan mo nang tanongin ang sarili mo kung mahal mo ba talaga siya. At ito pa ang karaniwang sinasabi ng mga lalaki. Lalaki kami Nakaprogram kami na lumutas ng problema at pag wala kaming maisip na solusyon, naiinis kami. Okay. Pero minsan kasi, ang solusyon ay hindi ang paglutas. Minsan, ang solusyon ay presensya, yung pakikinig, yung yakap. Kapag sa tuwing magsasabi siya ng nararamdaman niya at ang lagi mong sagot ay, hindi kita maintindihan, ang labo mo, wala namang sense mga sinasabi mo. Sa huli, titigil yan. Pero kahit tumigil siya, hindi naman nawawala yung mga nararamdaman niya. Nagsisimula lang siyang masaktan, mag-isa. At ang pagtitiis o pagdurusa sa loob ng isang relasyon, lalo na sa mag-asawa, delikado yan. Dahil ang emosyonal na pangungulila ay hindi laging mukhang madrama. Minsan, ito ay katahimikan, paglayo, at kawalan ng koneksyon. At sa susunod na magtaka ka kung bakit ang isang napakagandang dilag ay mas pinipiling makapiling ng isa pang babae, isipin mo to. Baka naman hindi mga lalaki ang nilalayuan niya. Baka ang nilalayuan niya ay yung kawalan ng koneksyon at pumili siya ng isang taong tunay na makikinig at makakaintindi sa kanya. Dahil sa kaibuturan, hindi naman ito tungkol lang sa kasarian. Tungkol ito sa emosyonal na kaligtasan. Tungkol ito sa pakiramdam na nauunawaan ka sa halip na tinatama. Niyayakap sa halip na sinusuri. At iniintindi imbis na dinedebate. Aminin natin na kapag may nakita kang magandang babae sa bar na mukhang malungkot, lalapitan mo yan. Tatanungin mo, okay ka lang ba? At kapag sinabi niyang, okay lang, hindi ka naman umalis agad. Mag-i-stay ka, makikinig at magiging attentive. Hindi ka naman natakot sa emosyon nun. Kaya bakit pag asawa mo na, maarte na? Bakit drama ang emosyon ng partner mo? Pero pag sa attractive stranger, may lalim. Yun ang tawag mo sa kanya. Laging katwiran ng mga lalaki. Dahil mga lalaki kami, hindi kami nakikipag-usap ng emosyon sa ibang lalaki. Oo, tama naman. Pero kasi, hindi ka naman nagpakasal sa lalaki. Babae yung asawa mo. Babae ang pinakasalan mo. Partner mo. Pinili mong makasama habang buhay. Someone na nakaka-experience ng connection sa magkaibang paraan. Ang pagpapakita ng tunay na damdamin ay hindi tanda ng kahinaan. At ang pag-iwas sa emosyon ay hindi nagpapatatag sa'yo. Nagiging katunayan lamang ito na hindi mo kayang i-handle ang mga nararamdaman mo. At ang emosyong hindi na ilalabas ay hindi basta-basta naglalaho. Naiipon ito, sumasabog, nagiging galit, pananahimik, sarkasmo, o minsan paglalasing hanggang sa mawala ng malay. Hindi yan katatagan ng loob, pag-iwas yan sa katotohanan. Ang tunay na lakas ng loob ay hindi mapagmalaki. Ito ay tahimik at banayad. Ito ay ang pagtanggap sa iyong nararamdaman sa halip na magkunwaring wala lang ito. Yung kaya mong mag-pause bago mag-react.
Ito ay ang pag-alam kung kailan makakatulong ang logic at kung kailan mas kailangan ang malasakit. Ang pagpapanatiling neutral sa lahat ng oras ay hindi pagkontrol sa emosyon. Ito ay pagkimkim sa nararamdaman. At oo, kapag hindi mo hinayaan ang sarili mo na makaramdam ng lubos na saya, pinoprotektahan mo din itong huwag makaramdam ng sakit. Pero nilalayo mo rin ang iyong sarili sa tunay na ugnayan, sa tunay na koneksyon. Sa koneksyon sa sa pagitan mo at ng mga taong mahal mo. At kahit na butas ang bulsa, kahit na madaming problema, ang koneksyon ay laging magbibigay buhay sa isang relasyon. Kaya ito ang mga totoong power move. Kilalanin ang emosyon, pag-aralan ito, i-manage, at gamitin sa tama. Ito ay ang kakayahang magsabi ng naiintindihan kita, kakayahang makinig ng hindi nakakaramdam ng anumang pag-atake, kakayahang yakapin ang taong mahal mo kahit na may gustong patunayan yung ego mo. Yan ay disiplina, kontrol sa sarili, at maturity. Muli, ang pagkakaroon ng emotional intelligence ay hindi nagpapahina sa isang lalaki. Dahil dito, nagiging safe siya. At kapag nakaramdam ng safety ang isang babae, mag-i-stay siya, lalambot, yayabong, at gayon din ang inyong relasyon. Hanggang sa muli!